Paano nga ba nakakagawa ng mga estruktura sa ilalim ng tubig? Sa isang ilog na malalim, madilim at umaagos ng mabilis, sa ibabaw nito, parang imposibleng gawan ng kahit ano. Pero bigla na lang, pagbalik mo makalipas ang ilang buwan, may nakatayo ng tulay, matibay na poste, o flood control structure. Paano nangyari yun? Hindi mo naman nakikita mga construction worker na nakalubog sa tubig habang may oxygen tank, para bang mga diver na nagwe-welding sa ilalim. Kaya paano nila nagagawa iyon? Ano ang tunay na sikreto kung bakit kaya nilang magtayo ng napakabigat at napakatibay na estruktura sa ilalim ng tubig nang hindi ito tinatangay ng agos? Kaya let's dive in para masagot ang kung ano nga ba ang totoong nangyayari sa isang construction underwater. Maraming mga estruktura ang itinatayo sa ilalim ng tubig para sa transportasyon o pagdugtong ng mga isla at lupain. Mahalaga ang mga ito, lalo na kung kailangang tawirin ang ilog o dagat nang hindi na kailangang sumakay sa barko. Isang magandang halimbawa nito ang mga underwater tunnel at dam na bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Isa sa pinakamalalaking underwater construction sa buong mundo ay ang Three Gorges Dam sa China. Ginagamit ito bilang flood control system. Pinagkukunan ng kuryente at pinapadali ang paglalayag sa ilog Yangtze na dating mahirap tawirin. Noong 1841, tinayo naman ang unang underwater tunnel sa ilalim ng ilog Thames sa London. Pinangunahan ito ni Mark Isambard Brunel gamit ang tunneling shield, isang makabago at ligtas na teknik noon na nagbigay daan para makalusot at makapag-construct sa ilalim ng tubig. Mula noon, naging posible ang pagkakakonekta ng mga lungsod at isla sa pamamagitan ng mga tunnels at tulay sa ilalim ng mga ilog at dagat. Pero paano nga ba nila ginagawa ang mga estruktura sa ilalim ng tubig? Siyempre, halimbawa, kung gagawa sila ng poste ng tulay, hindi basta-basta lang maglalagay ng poste. Kailangan muna nilang gumawa ng espasyo sa ilalim, kaya ang unang hakbang ay alisin muna ang tubig. Dito pumapasok ang tinatawag na coffer dam, isang pansamantalang pader sa ilalim ng tubig na parang malaking kahon. Kailangang matuyo ang loob nito. Pero syempre, hindi mo pwedeng basta itatayo ang kahon sa gitna ng ilog. Kaya gumagamit ang mga engineers ng isang genius na paraan. Makikita mo muna ang guide piles, ang malalaking poste na binabaon sa lupa gamit ang makina na parang higanteng martilyo o ang pile driving hammer. Para silang mga marker na nagsasabi kung saan eksaktong itatayo ang coffer dam. Habang bumabagsak ang martilyo, nararamdaman mong nagva-vibrate ang lupa. Pagkatapos noon, isa-isang itinutulak sa ilalim ang sheet piles, ang mahahabang metal na may interlocking edges, parang higanting Lego pieces. Pag nagdikit ang magkabilang side, sisikip ng husto ang kapit nila. Kaya ngayon, halos wala ng tubig na makakalusot. Ibinabaon ito hanggang sa matigas at stable na layer. Pwedeng bedrock o isang solid na soil layer, depende sa kondisyon ng lupa, para siguradong sealed ang paligid. Hindi nila ito nilalagay kung saan-saan. Sinisimula ng pagbabaon mula sa mga kanto papuntang gitna, para siguradong pantay na pantay ang buong pader. Dahan-dahan itong nabubuo hanggang sa makumpleto na ang hugis at bigla ka na lang makakakita ng space na mala swimming pool. Bago nila simulan ang pagpapatuyo, kailangan muna nilang siguraduhin na matibay ang lupa. Ginagamit nila ang cone penetration test, isang device na may matulis na dulo na ibinababa sa ilalim ng tubig para sukatin ang lakas ng lupa. Ibinababa ito ng dahan-dahan at sinusukat kung gaano kalakas ang pagtutol ng lupa sa pagpasok ng device. Kapag napansin nilang biglang tumitindi ang resistance, ibig sabihin ay narating na nila ang bedrock o ang matibay na bato sa ilalim ng lupa. Doon dapat sumandal ang buong estruktura para matiyak ang tibay at security nito. Dito rin malalaman ng mga engineers kung gaano kalalim dapat ibaba ang sheet piles para matibay silang nakaangkla sa lupa at hindi basta magko-collapse. Ngayon, magsisimula na silang magbomba ng tubig palabas. Pagbukas ng mga pump, unti-unting bumababa ang tubig sa loob ng coffer dam. Para sa bawat pulgada na nawawala, may manipis na singaw ng tubig na pumipilit makalusot sa pagitan ng bakal. Hindi ito simpleng tagas. Ito yung pressure ng buong tubig dagat na sumusugod papasok.
Kaya ang ginagawa nila, naglalagay sila ng dobleng pader sa cofferdam. 2 bakal na pader na magkatabi, pero hindi direktang magkadikit. Sa pagitan kasi ng 2 pader, doon ibinubuhos ang buhangin at graba. Hindi ito basta-basta lang inilalagay, kundi pinipilit na mapuno ang espasyo ng siksik at walang bakante para talagang mapigilan ang pagpasok ng tubig. Kapag tuluyan nang natuyo ang loob ng cofferdam, hindi pa rin natatapos ang mga problema. Wala ng tubig sa loob na nagbibigay balanse sa puwersa ng tubig sa labas. Sa labas, ang tubig dagat ay nagpupuwersa pa rin ng malakas, dumidikit at nagtutulak papasok sa pader ng cofferdam. Kapag may maling galaw o kulang sa suporta, pwedeng bumigay o gumuho ang pader. Kaya bago mangyari ang anumang pinsala, ikinakabit nila ang bracing, ang mahahabang bakal na beam na nakakabit sa loob ng pader, nakadiin ang bawat strut at nakaangkla sa matibay na bahagi ng lupa o estruktura. Ang mga bracing na ito ang nagsisilbing suporta, tumutulak palabas upang panatilihing matatag at hindi matumba ang mga pader ng cofferdam. Kapag kumpleto na ang mga bracing at suporta, titindig na ang cofferdam ng matatag at ligtas. Pero kahit gaano pa kalakas ang pader ngayon, may tubig pa ring sumusubok pumasok sa ilalim ng cofferdam. Ang tubig ay dumadaloy pababa, bumabaluktot sa ilalim at umaakyat papunta sa loob na parang letter U. Pero hindi na ito problema dahil may mga pumps na nakaayos para agad alisin ang anumang tubig na makakalusot bago pa ito maipon sa loob ng cofferdam. Pero hindi pa tapos kahit tuyo na ang loob ng cofferdam. May isang final step para siguraduhin na hindi basta-basta makakapasok ang tubig at hindi lulubog ang buong proyekto. Dito papasok ang seal course. Pagpasok ng mga construction workers, makikita ang basang putik, natitirang seepage water at sahig na kailangang linisin bago makapagsimula ang pinaka-construction. Gumagamit sila ng mga mabibigat na clamshell buckets para alisin ang malambot na lupa. Inaalis ang putik hanggang lumantad ang matigas na bato sa ilalim. Kaya napakahalaga na nakabaon ng mahigpit ang steel piles sa isang matigas at stable na layer. Pwedeng bedrock o matibay na soil, depende sa kondisyon ng lupa. Ang mga ito ang magsisilbing pangunahing suporta na magdadala ng buong bigat ng istruktura sa hinaharap. Gumagalaw ang barge, ang patag at lumulutang na platform na ginagamit bilang base sa construction sa tubig. Nanginginig ang lupa habang itinutulak pababa ang mga hollow steel pipes. Kapag nakabaon na, nililinis ng auger ang loob ng pipe, saka inilalagay ang rebar at handa ng punuin ng konkreto para maging matibay na pundasyon. Pagkatapos, sisimulan ang pinakakritikal na yugto, ang Tremie method. Isang mahabang tubo ang ibinababa sa ilalim ng tubig, kung saan tuloy-tuloy na dumadaloy ang semento mula sa hopper pababa. Hindi pwedeng tumigil ang daloy nito o mapasukan ng hangin para manatiling malinis at matibay ang halo. Nakalubog palagi ang dulo ng tubo sa mismong konkreto para maiwasang humalo ang semento sa tubig na nasa paligid. Habang tumataas ang level ng konkreto, tinatakpan nito ang bato, siniselyuhan ng ilalim at pinipigilan ang tubig na makapasok. Pag tumigas na ang slab, ito ang magiging matibay na pundasyon ng underwater structure. Hindi nakikita pero siya ang tunay na humahawak sa buong construction. Kapag tapos na ang seal course, saka palang gagawin ang mismong bridge pier. Inilalagay muna ang maze ng steel bars o rebar, tapos binubuhusan ng konkreto. Kailangang maghintay ng 14 hanggang 28 araw para makamit ng konkreto ang full strength at maging lubos na matibay ang poste. At kapag malakas na ang poste, wala nang silbi ang cofferdam, kaya pinuputol nila ito hanggang sa level ng seal course. Iiwan lang nila ang pinakailalim para hindi makompromiso ang tibay ng istruktura. Sa wakas, isang matibay na bridge pier ang nakatayo sa gitna ng tubig. Isang poste na hindi mo man nakikita ang dulo pero handang suportahan ang buong istruktura. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.